Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magsisimula sa gawain, kalawang gabi na gawain sa pag-aalaala sa ating kapatid na Nanay Yolanda. So tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan. Tawag po sa pagsamba. Unang Tesalonica 4:13 to 14. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi tayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Awitin po natin yung pambungad na awit ng pananagutan. Pupuri at nagpapasalamat kami sa mga presensya na narito ngayon gabi sa nakasama sa Nanay Yolanda. Dalawang gabi ng kanyang pag-alaala sa kanya. Salamat nga po sa mga kapatid na ito na narito. Sana po sa gabi ito ay gawin siyang magparamdam, gawin siyang makita namin sa gabi ito sa pamamagitan ng iyong anak na gagamitin na magsasalita ng mga banal na salita sa gabi ito. Panginoon, inuulit mo namin na ang araw na ito ay gabi sapagkat ang aming inaalala si Nanay Yolanda ay nasa iyo sinapit mo na tayo. Naway ang pamilya na kanya iniwan ay patuloy mong gabayan ng mga Espiritu at bigyan ng kaaliwan. Salamat na po Panginoon at ikaw ang malaman namin sa aming pagkapananambahan sa gabi. Ang lahat po ay tinataas namin sa iyo
aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ngayon ay nasa salita ng pakikiramay sa ating kapatid na namin Nanda. Kung sino po ang may gusto magbigay ng pakikiramay, salita ng pakikiramay, ay maaaring na po tumayo at sumalit sa salita sa mga. Ngayon po ba? Ito, kasi kuya, tumayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po sa lahat, kami po ay nakikiraman sa buong sambahayan ng Harapa. So, kahit personally po hindi ko po siya na-meet yung si Nanay Yolanda. Naniniwala po ako na naging makabuluhan yung kanyang pamumuhay dito sa lupa. Kasi naniniwala ako na kapag yung matandang Kristiyano nagkaroon ng mga bunga na mga apo na siyang laging nagpupunta din sa iglesia, naniniwala ako, isa yun sa nagpapatunay na naging mabuting lingkod siya ng Panginoon. Kasi ang kilala ko lang po sa buong family is si Ate Neri. So, sa buhay po ni Ate Neri, nakikita ko po kung gaano naging mabuti yung lola nila sa kanila. Kasi siya din po mismo ay naging pagpapala sa ibang tao at sa kanyang mga kaibigan. So, nawa po ang kaaliwan ng Panginoon ay mapasa inyo sa buong family. Sige po tayo kung lahat ay tumayo sa pagbasa ng teksto na ating pagbabatayan sa gabi ito. Ito po ay matatagpuan natin sa ikalawang Timoteo, Kabanata 4, mga talatang 6 hanggang 8 at 16 hanggang 18. Ang sabi doon, sapagkat ako'y iniyalay na at ang panahon ng aking pagpalaw ay dumating na. Nakibaka ako ng mabuting pakikibaka, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natatanaan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw ngayon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sa aking unang pagsalangsang, sino man ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Tatapwat ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas, upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng mga hentil. At ako'y niligtas sa bibig ng leon. Ako'y niligtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. Sumakanya, nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang mabuting balita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Amen. Sige po, tayo po yung makakauna. Muli isang makabuluhang pagsamba po sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong mga kapatid at mga magulang. Tayo po ngayon ay nagkakatipon muli sa gabi ito upang minsan pa ating sariwain, ating alalahanin ang naging buhay, paglilingkod, pananampalataya at kamatayan ni Nanay Yolanda. Katulad ng sinabi ko mga kagabi, mahirap ang paghihiwalay. No? Lalong higit, ang magiging dahilan ng paghihiwalay ay ang kamatayan. Pero kahit na ayawan natin ang kamatayan, ito po ay darating at darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin kayang taasan. Hindi natin kayang taguan. No? Darating at darating sa buhay ng tao ang mamatay.
Pero bago iyon, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, napakarami nating katanungan. Napakarami nating what if, no? Ang naglalaro sa ating mga isipan. Ngunit ito po ay natural lamang. Natural na magkaroon tayo ng katanungan kapag dumating sa punto na tayo ay nakikiramay. What if tayo naman yung nakahiga dito? What if tayo naman yung pinaparangalan? Diba? So marami tayong katanungan sa ating isipan na patuloy na naglalaro kung paano ang kamatayan ay darating sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lang naman po nagiging bida ang kamatayan kapag nasa ganito tayong pagtitipon eh. Pero kapag hindi tayo nakikiramay, kapag wala tayong dinadaluhang mga ganitong pagtitipon, hindi napapag-usapan ang kamatayan. Bakit? Dahil natatakot ang taong mamatay. Natatakot ang tao na pag-usapan ang kamatayan. Bakit? Kasi hindi handa. Marami pa akong pangarap sa buhay eh. Marami pa akong gustong puntahan. Marami pa akong gustong bilhin. Di ba? Gusto ko pang ipagpatayo ng magang tahanan o tirahan ng aking mga magulang. Marami tayong gustong mangyari. Pero yung kamatayan, hindi natin napapaghandaan. Kung minsan gusto ng tao, kapag ako'y namatay, gusto ko umuwi doon kasama ang Diyos. Diba? Gusto ko pagka namatay ako, diretso sa langit. Kaya lang, nung nasa lupa at nabubuhay pa, hindi naman ginagawang langit ang lupa. Diba? Opo, natural sa atin na maging busy tayo sa trabaho, maging busy sa pag-aaral, maging sa ating personal na pangangailangan. Pero huwag natin kalimutan na dapat din po natin paghandaan ang kamatayan. Sapagkat lahat ng tao ay darating sa punto na siya ay mamamatay. Minsan sa tao ang mabuhay at ang kasunod nito ay ang kamatayan. So masasabi ba natin si Nanay Yoli, di ba? Na hindi siya mamamatay? Itinakda ng Diyos ang kamatayan sa Kanya. At ganoon din sa atin. May itinakdang oras at panahon ang Diyos kung kailan tayo mamamatay. Ayon po kay Apostol Pablo, sa sulat niya sa sa Pilipos, Kabanata 1, talatang 21, ang sabi niya doon, para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Paano magiging kapakinabangan ang kamatayan? Gayun ang dulot ng kamatayan ay pagluha. Paano magiging pakinabang ang kamatayan kung ang dulot nito ay sakit at panghabang buhay na pagmumulita? So paano magiging kapakinabangan ang kamatayan? Magiging pakinabang ang kamatayan sa mga tao na patuloy na nananampalataya sa Panginoon. Sapagkat alam niya na kahit siya'y mamatay ang kanyang katawang lupa, ang kanyang espiritu ay may uuwian doon sa kalangitan na ang Diyos mismo ang naghanda. Kaya ano ang kamatayan para kay Apostol Pablo? Para sa kanya, ito po ay isang pakinabang sapagkat sa pamamagitan ng pagpanaw, ang kanyang buhay ay inihandog na sa Diyos na nagbigay nito. Kaya sabi niya doon sa ating talatang pinagbubulay-bulayan na binasa, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw sa mundong ito. So kung titingnan po natin sa talatang ito, ang salitang pagpanaw ay katumbas ng departure. No? Marahil ito po ay naglalarawan ng pamamaalam na isang tao na pupunta sa
malayong lugar. Ang ating pong Nanay Yoli ay pinalaya na rin po sa kanyang karamdaman. Wala nang hirap, wala nang sakit, no? Hindi na aalagaan. Pero tayo mga nabubuhay pa, mararanasan pa ang karamdaman. Mararanasan pa ang sakit. Mararanasan ang init ng panahon. Pero ang ating Nanay Yoli, wala na. No? Payapa na, panatag na, wala nang paghihirap. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na ang kanyang pagpanaw ay dumating na. Kung atin pong lubos na unawain, napakapalad po ni Nanay Yoli. No? Dahil ang kanyang katawang nagkakasakit, ay papalitan ng Diyos ng katawan na hindi na magkakasakit kailanman. At yung katawan niyang mabubulok ay papalitan ng Diyos ng hindi nabubulok. Amen. Wala nang paghihirap, wala nang karamdaman, kundi pawang kaligayahan sa piling ng Diyos. Sabi rin ni Apostol Pablo, ang kamatayan din ay katumbas na inihandog na. Makikita natin dito na ang buhay ni Apostol Pablo ay isang buhay na inihandog sa Diyos. Kaya ang kamatayan para sa kanya ay hindi wakas ng buhay, kundi isang pag-aalay sa Diyos. Opo, namatay ang katawan lupa ni Nanay Yolanda. Nawalan ang miyembro ang kanyang pamilya sa mundong ito. Nabawasan ang pamilya harapan. Pero nadagdagan ang miyembro sa kalangitan na patuloy na sumasamba at sumasampalataya sa Diyos. Amen. Mga kapatid at mga magulang, ang kamatayan ay tiyak para sa ating lahat. Walang hindi makakatikim ng karanasang ito. Kaya mayroong kakaibang pahayag si Apostol Pablo dahil sa kanyang kasiguraduhan sa kanyang pagpanaw. Ang sabi niya sa verse 6, makakamtan ko na ang kuron ng nakalaan sa mga matutunan. Naging matuwid na lingkod ng Diyos si Apostol Pablo. At ganyan din si Nanay Yolanda. Simula doon sa kanyang lahi, siya ay naglingkod sa Panginoon hanggang sa maipasa niya ito sa kanyang mga anak, naipasa niya ito sa kanyang mga apo. Although hindi ko naging miyembro si Nanay Yoli nung ako ay nadistino ng balubag sa Bulacan, pero yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo ay aktibo. Kasi sabi nga ito'y tanda, ito'y halimbawa, ito'y pagpapakita na ang pananampalataya ni Nanay Yoli ay naisali niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Amen. At iyon ang nais ng Diyos, na hindi dapat napuputol ang pananampalataya na patuloy na ibinibigay ng Diyos sa atin. Tandaan po natin na ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay katibayan ng ating pananampalataya. Hindi po tayo kayang iligtas ng iglesia or ng sekta na mayroon tayo. Hindi porket tayo mga Metodista, sabihin natin mga Metodist, kayang iligtas ng reliyon. Hindi. Walang reliyon ang makapagliligtas sa tao. Ang makapagliligtas lamang sa tao ay ang kanyang ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino man sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na wala. Amen. That's good. Kaya sa ating nabubuhay pa sa mundo ito, nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng koneksyon sa Kanya.
at sa ating Panginoon Jesucristo upang maranasan natin ang kaligtasan na nais natin. So mga kapatid at mga magulang, sa gabi ito, bagamat mayroong sakit ang ating mga puso, lalong higit ang pamilya, pero nandoon pa rin ang kagalakan sapagkat sigurado ang uuwian ni Nanay Yoli. Amen. Praise God. Minsan po, mayroong mag-ama na nagpunta po sa sementeryo. May napansin yung bata. Ang sabi po ng bata, "Tatay, ano po ba ang ibig sabihin nung number na nasa lapida ni Lolo?" Ang sabi ng ama, "Anak, ang ibig sabihin niyan, yung nasa unang number o yung nasa unahan, yan yung petsa ng kapanganakan ng lolo mo. At ito naman sa kabila ay petsa kung kailan naman siya namatay." Nagtanong ulit yung bata doon sa tatay, "Tatay, ano po ang mas mahalaga? Yung petsa ng kapanganakan o petsa ng kamatayan?" Sabi ko ni tatay, "Anak, ang pinakamahalaga dyan, yung gitling, Amen. yung dash." Diba? Merong gitling yun eh. Halimbawa, si nanay ay ang birthday niya, January 29, 1942. Hindi naman straight ang pagkakasulat ko na petsa agad ng kamatayan. Nilalagyan ng gitling. Yung maliit na line sa gitna, bago yung petsa ng kamatayan. Ang sabi ng anak, bakit po mahalaga yung gitling o yung dash? Sapagkat doon sa gitling, doon nabuhay, doon nakipabuhay, doon ipinakita ng lolo mo kung gaano siya kabuti. Kung paano siya nabuhay sa mundong ito. At tayo ganun din po. Nandun pa lang tayo sa gitling. Kaya habang nasa gitling pa tayo, gawin na natin kung ano ang magagawa natin upang kung tayo man ay pumanaw na sa mundong ito katulad ni Nanay Yoli, tayo'y pag-uusapan kahit tayo'y patay na. Anong ibig sabihin? Pag-uusapan tayo dahil sa ating mabubuting gawa. Mahirap, no? Na kapag tayo namatay, ayaw tayong tingnan sa kabaong. Bakit? Kasi pagka tinitingnan tayo sa kabaong dahil hindi tayo gumawa ng mabuti, nai-stress sa atin. Di ba? At ang maririnig pa ng pamilya, kung minsan, okay lang namatay yan. Sakit ng ulo ng pamilya yan eh. Okay lang namatay yan. Wala namang magandang naidulot yan sa komunidad eh. Napakaganda na kahit tayo'y patay na, pinag-uusapan pa tayo dahil sa mabubuting ginawa natin. At iyon ang buhay ni Apostol Pablo. Na kahit ilang libong taon na siyang namamatay, pero hanggang sa panahon natin ngayon, pinag-uusapan pa rin po natin ang kanyang naging paglilingkod sa Diyos. At naniniwala ako na kahit matagal nang namatay or matagal nang humiwalay si Nanay Yoli sa kanyang pamilya, papag-usapan at pag-uusapan pa rin ng kanyang pamilya ang kabutihan ng kanilang magulang. At iyan po ang hamon sa bawat isa sa atin na nabubuhay pa sa mundo ito. Gumawa tayo upang pag-usapan tayo. Pero gawin natin yung mabuti, hindi masama. Nawa sa gabi ito, sa ating pong pagbubulay-bulay ng talata mula sa Biblia, ay patuloy na magbigay sa atin ng inspirasyon ang naging buhay ni Apostol Pablo at gayon din ang buhay ni Nanay Yolanda. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.
Salamat po sa mayamang mensahe ng buhay na hindi sa ating nagagawang si Pastor Ryan Santos. At napapanahon, sana po sa gabi ito ay mag-bless tayo sa kanyang mensahe. Tayo po ay magpapatuloy sa ating panghuling gawain, no? Pag-awit natin na sa likod po, yan sa likuran, face to face, pangwakas na awit po, face to face. Tayo manalangin. Aming Diyos na dakila at tapat sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa kaloob na buhay na aming nararanasan araw-araw. Salamat din po sa buhay na pinagkaloob mo po kay Nanay Yolanda. Salamat at pinahiram mo po siya sa kanyang pamilya. Nagkaroon siya ng sariling pamilya, ng asawa, ng mga anak, at hindi ng mga apo. Salamat at na-enjoy niya ang buhay sa mundong ito. Lord, tunay nga ang dalangin ko, nawa ang mga naiwan ni Nanay Yolanda. Lord, ikaw na po nawa ang siyang kumalinga sa kanila. Maranasan po nawa nila ang iyong pagyakap
ang banal na kaaliwan na nagmumula po sa iyo, aming dakilang Diyos. Sapagkat sa ganang amin, hindi po namin kaya. Ngunit kung ikaw ay sumasa amin, magkakaroon ng kapanatagan, magkakaroon ng kapayapaan, at lalong higit ng pag-asa. Lord, ang kamatayan ni Nanay Yolanda ay nagpapaalala sa bawat isa sa amin na sa ngayon siya ang nakahiga sa kabaong na ito. Ngunit darating ang oras, ang panahon, kami naman ang mahihiga dito. Dalangin po namin, dakilang Diyos, nawa hanggat hindi pa po dumarating sa amin ang kamatayan, patuloy mo pong ipaalala at ilagay sa aming mga puso't isipan na dapat kaming maglingkod sa iyo, na dapat kaming magmahal sa aming mga kapwa, at patuloy na maging isang mabuting tao, hindi lamang sa mga tao na nais namin gawa ng mabuti, kundi maging sa mga tao na inaayawan ng lipunan. Lord, nagpapaalala sa amin ang kamatayan na kami ay dapat na magkaroon ng mas malalim pang ugnayan sa iyo, upang sa kung kami man ay pumanaw na sa mundong ito, kami ay uuwi sa aming tunay na tahanan diyan sa iyong kaharian. Kaya sa gabing ito, O Diyos, bagamat may pagluha, bagamat mayroong kalungkutan, ngunit andoon pa rin ang kapanatagan, sapagkat naniniwala kami at gayon din ang pamilya na naniwala ni Nanay Yolanda na siya ay nasa iyo ng mahilig. Muli aming dakilang Diyos, sa iyo kami nagpapasalamat at nagpupuri, at pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhay ng bawat isa po sa amin. Ito, O Diyos, ang aming panalangin na mayroong pagtitiwala sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo mo lahat ay tumayo. At ngayon, mga kapatid at mga magulang, tanggapin ng bawat isa sa atin ang di malirit na pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ang kaligtasan na kaloob ng ating Panginoong Jesucristo, at gayon rin ang pagpisa ng banal na Espiritu. Sumaatin nawang lahat ang masaganang biyaya at pagpapala, magmula ngayon at magpakailan-kailan paman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po, mga kapatid ngayon. Bukas kung muli ay magkakaroon po tayo ng pagsamba sa ganap po na ika-anim ng gabi. No? Ang mangunguna po sa atin ay ang Jesus the Redeemer, United Methodist Church, sa pamumuno po ni Pastor Resty Sunga. Naway maging bahagi pa rin po tayo ng gawain. Salamat po. Pwede po bang awitan natin ng happy birthday si Pastor Ryan? Birthday po niya ngayon. Tara po! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Pastor. Pastor, happy birthday. Stay pogi. Presence of God inside. Thank you po. God bless. Ewa. Kain muna tayo. Baka makatulog. Tubig? Tubig? Baka iba mo ba? Maraming salamat po sa pinaka-active na miyembro ng community ng Bliss. Maraming salamat. Thank you so much. God bless.